Lagi ko naririnig yan, kahit sa office namin kasi. Mag, mag, ganun yan. Lagi ko yan naririnig to sa office namin. Pag kami niloloko kami, aray ko. So, faith is believing before seeing. Trusting that God will do what He has promised. Even if, di ba? Even if, ang laki ng pagkakaiba nung even if sa what if. Pag what if, doubt ka. Paano pag nanampalataya ako, what if kung ganito mangyari? What if kung inilabang ko yung pananampalataya ko sa Panginoon? What if kung ganito? Diba? Pero sa Panginoon, ano yun? God will do what He has promised even if. Diba? Even if we don't see the result, kahit hindi mo nakikita yung resulta, umaasa ka. Diba? Umaasa ka, nananampalataya ka na may mangyayari at makakamtan mo ang pinananampalatayanan mo. Amen ba? Diba? Yun nga, ang dami na huli. Yung nga kausap mo, hindi pa kayo nagkikita, naniwala ka ni. May name drop ba? Yun nga, or halimbawa, diba, yung parang, parang sinabi lang. Ayoko magbanggit kasi magre-reklamo si Jester kapag may kinat eh. Mahihirapan to eh. Diba? Sa multo nga, naniniwala ka eh. Naniniwala ka ba sa multo? Ikaw, Roger, naniniwala ka? Depende sa'yo. Multo na totoong multo o minumulto ka ng damdamin mo? Minumulto ako. Minulto ka na ba ng damdamin mo? Madalas! Minumulto ka ng damdamin mo. Alam mo, Roger, yung kung sino man yung multong yun, minumulto mo din siya. Hindi siya makatulog. Naalala niya yung mukha mo. Hindi, joke lang. Tara Baguio. As a friend lang. So, trusting that God will do what He has promised even if we don't see the result. Amen ba? Kahit hindi mo nakikita yung resulta, naniniwala ka na may mangyayari. Naakala mo, hindi mo na mababawi yung sasakyan. Nasa baba na. Pahatid po mamaya. Wala mo kaming sasakyan eh. Diba? Nananampalataya ako, may maghahatid sa amin sa bahay mamaya. Kasi, iniisip ko na yun eh. Alangan ng dalawa kaming umangkas sa motor ni Lende. Madadaanan pa rin ang Loyola at saka ang Memorial. Malupit dito sa amin eh. Sabi na, natawa ako doon sa kwento ni na Ate Vilma at ni Ate Tonet. Si Sian daw, pumunta sila kala Mamay. Tapos pagpunta daw nila sa may Manila Memorial, sabi daw ni Sian, "Hala, daming patay." Sabi daw, so, sabi niya talaga daw, diba sabi po niya? Sabi niya, "Hala, daming patay dito." Diba? Dito si Ian, tumingin nga sa paligid mo. Mukha bang buhay yung mga taong nandito? Diba? So, even if you don't see the result, diba, have faith in God. Amen? It's not wishful thinking or blind optimism. Hindi yung para bang kasi pag wishful thinking, pag sinabi mong, I wish, Lord, sana, ganito. Kaya pag ikaw nanalangin, wag mo lagyan ng sana. Kasi diba, hindi naman genie yan si Lord na nag-wish-wish ka lang eh. Amen ba? It's not wishful thinking or blind optimism. It is trusting in God's unchanging character. So what faith is not? Faith is not emotion.
Faith is not emotion. It doesn't depend on how we feel. Ang ating pananampalataya ay hindi nakabatay sa iyong emosyon. Kung ikaw ay nalulungkot, kung ikaw ay nakakaramdam ng kabalisahan, it doesn't depend on how we feel. Faith is not manipulation. Diba? Now, we cannot twist God's arm to do what we want. Ang ating pananampalataya, hindi pwedeng manipulation yan na sasabihin mo na, Lord, nananampalataya ako sa'yo, pero ganito gagawin mo. Diba? Yung, kumbaga, Lord, nananampalataya ako sa'yo sa buwang ito, magkaka-BYD ako. Sa office namin kasi usapan lagi yung BYD na yun. Kasi ang ganda kaya nung pangalan na yun, nung BYD. Build your dreams. Sa ngayon, dreams pa lang meron tayo. Mabibuild din yan. Amen ba? Bala kayo kung ayaw nyo magka-BYD. Diba? Faith is not manipulation. Hindi mo yung minamanipulate na yung ikaw din yung nagmamaneo, ikaw magdidikta. Diba? Faith is not manipulation. Bagkus faith is trust. Nananampalataya ka kasi nagtitiwala ka. Kaya ka nananampalataya kasi may tiwala ka. Complete reliance on God's wisdom, will, and timing. Naniniwala ka at nagtitiwala ka saan? Sa wisdom ng Panginoon, sa will ni Lord sa'yo, at dun sa tamang timing ni Lord para sa'yo. Hindi man ngayon mo makakamtan, pwedeng bukas, pwede sa susunod, diba? Ang pinaka testing dyan, sabihin nyo yung pinagpipray mo pero sa iba nangyayari. Naranasan mo yon? Yung pinagpipray mo pero sa iba nangyayari. Kunwari, nagpipray ka ng kagalingan, tapos iba yung gumaling. Nagpipray ka ng finances, pero yung iba yung pinagpala. Nagpipray ka ng... Ano ba pinagpipray? Roger, anong pinagpipray mo? Hala? Ha? May pinagpipray? Nagpipray ka ba, Roger? Yun muna pala ang tanong. Hindi muna pala yung may pinagpipray. Nagpipray ka, Roger? Kami rin nagpipray kung darating ka pag Sunday. Nagpipray ka ba? Anong pinagpipray mo? Ay, iba to. Iba to. May business si Roger. Anong business mo? Ha? Oh, may bigasan si Roger. Sige, ayaw mo. Bigas sa'yo. Magpa-franchise ako ng 24 chicken talaga eh. Gusto talaga mag-franchise nun eh. Baka naman. Ha? Anong chicken? Ay, hindi. Gusto ko yung 24 chicken. Doon ako sa 24 chicken. Para libre na lagi yung snow cheese ko. Naniniwala ka ba na yung pinagdarasal mo, yung pinagpipray mo, mangyayari? Pero most of the time talaga nangyayari yon. Kung ano yung pinagpipray mo, kung ano yung gusto mo, makikita mo sa iba nangyayari. Tama ba? Anong pakiramdam kapag yung pinagpipray mo sa iba nangyari? Parang ganito lang. Anong pakiramdam na yung mahal mo pero iba yung mahal? Oh. Anong pakiramdam mo na yung gusto mo sa iba nagkagusto? Ano yung gusto mo sa iba ng diba? Iba ang nakatanggap. Diba? Anong pakiramdam niyo? Wala kayong pakiramdam. Diba? Yun ba yung gusto mo? Diba? Pero yung pinagpipray mo, gusto mo magkatrabaho o hindi kaya gusto mo yumaman. Pero yung ibang ahensya yung wag na daw tayo magbanggit kasi mahihirapan si Kuya Jester mag-edit eh. Diba? So, para dire-diretso lang eh. Diba? So sabi dito, faith is trust, complete reliance on God's wisdom, will, and timing. Anong example, ang pinaka-best example dyan? Sino? Si Abraham.
Abraham believed God's promise even when he and Sarah were too old to have a child. Pero mo sobrang tanda na nila. Maisip pa ba nila na magkakaanak sila? Diba? Naisip pa ba nila na, pero pinangako yun ng Panginoon sa kanila. Pero nag-rely lang sila doon sa wisdom ng Panginoon, sa will ng Lord, at sa timing ni Lord. Kaya yung pinagpipray mo, doon ko lang din magre-rely sa wisdom ni Lord, sa will ni Lord, at sa timing ni Lord. Kasi kung hindi ka doon sasabay, kaya ka mararamdaman, mabibigo ka lang. Amen? Pero doon sila nag-rely. Anong nangyari? Believe God's promise even they were too old to have a child, na imposible na magkaanak pa sila. At saka lala na, pag nagkaanak na sila, pag tumakbo yun, syempre, mabilis yung bata. Ang tanda na nila. Diba? Gaganong-ganon na yun. Ang sakit na nun sa likod, diba? Tapos ang mga anak, yung katulad ni Sian na mabait, na umuupo lang. Diba? Nahiga pa. Mga katulad na anak ni Dexter, diba? Takbo. Diba? Oo. Ganun talaga yung Charmy Promax. Promax. Baka naka-ultra na din. Ultra na. Baka tingnan mo din. Baka naka-1 tera din na yun. Iba na yun. Diba? Sabi sa Romans chapter 4, verse 20 to 21. Romans chapter 4, verse 20 to 21. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. 21. Being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Naniniwala ka na kung ano yung pinako ng Panginoon ay mangyayari. Sabi mo, mangyayari. Lakasan mo pa, diba? So, anong dapat nating tingnan? Tingnan niyo si Abraham. He didn't focus on the impossibility. Huwag ka minsan mag-focus na, ay, imposibleng mangyari yan. Ay, imposible na mabawi ko pa yan. Ay, imposible na matanggap ko pa yan. Maaari pa din sa edad kong ito, sasabihin mo, hindi kaya sa buhay kong ito, sa sitwasyon kong ito, diba? Ganun ang mga naiisip natin, diba? Ay, imposibleng mangyari yan. Diba? Na parang, imposibleng mangyari yan. Alin, tumaas ang sweldo mo? Kasi wala na kaming makolekta, joke lang. Nasa billing and collection po kasi ako eh. Kaya kapag kada, ang hirap eh. Kapag ang daming request doon sa akin eh. Sabi niya, sabihin mo na, lalo na yung, ang daming request eh. Kahit ako naman, gusto ko yung mga request nila. Diba? Sabi, pag sinabi, ikaw magsabi kay sir, ganyan-ganyan. Dali, wag ako. Bakit? Wala pa ako nakukolekta. Diba? Pero yung tingin mo imposible, diba? May mangyayari, amen ba? He didn't focus on the impossibility. He focused on the God of the promise. On the God pala. He focused on the God of promise. Diba nag-focus na siya sa pangako? Eh kung doon sa pangakong napapako, naniniwala ka eh. Binibigyan mo pa ng second chance eh. Diba? Pero how much more yung sa Panginoon na yung pangako niyang hindi mapapako kailanman. Amen? So true faith doesn't deny reality. It declares that God is greater than reality. Ang totoong pananampalataya doesn't deny reality. Hindi kayong parang nagpe-pretend ka na, pag may mananampalataya ako, wala akong problema. Hindi ganun yun. Doesn't mean na kapag ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon, hindi ka na nakakaranas ng problema. Doon nga mas lalo nagiging buhay ang iyong pananampalataya na kahit na may problema, kahit na may problema, diba? Ay kayang-kaya ko. Kahit wala ng sweldo, ay kayang-kaya ko. Kahit na may,
kahit na ikaw ay inuubo, ay kayang-kaya ko. Ano pa? Kahit na walang jowa. o kahit na walang, kahit anong wala sa'yo, isipin mo. 'Di ba? Ang totoong pananampalataya ay na kahit na ikaw ay dumaranas ng pagsubok sa buhay mo, 'di ba? Alam mo na may mangyayari sa buhay mo. So true faith doesn't deny reality. It declares that God is greater than reality. Amen ba? Ano yung dapat mong gawin din doon? Ayusin mo yung expectation mo. Alam niyo na ba, nakikita niyo yung pag-picture, expectation versus reality? Diba yung sa expectation, diba yung na-expect mo, maayos na maayos, ganyan-ganyan. Tapos pagdating ng reality, gulo-gulo. Diba? Pero kay Lord, hindi. Kung ano yung na-expect mo, mas maganda yung reality nung papakita sa'yo. Because bakit? God is greater. Papakita niya sa'yo kahit na yung sitwasyon mo ngayon nakikita mo, ganito yung sa mundo, mataas ang dollar po ngayon. Alam niyo po bang mataas yung dollar ngayon? Kasi kami, nakaabang din kami. Sobrang ang taas ng dollar nung nakaraan ay nag-59. Nag-58.75 pa yan eh. Kaya kami sunod-sunod kami sa bangko eh. Halos araw-araw kami nagpapalit eh. Kasi nga, pababayan pagdating ng December eh. So, nung may mga kliyente nagbayad sa amin ng dollar, pinapalitan kagad namin habang mataas yung dollar. Sabihin mo sa katabi mo, papalitan mo na yung sa'yo. Wala ipapalit. Diba? Sabi doon, diba, it declares that God is greater than reality. Kung ang reality ng buhay mo walang-wala ka, pero ang tingin sa'yo ni Lord, diba, greater yan, meron kang parating. Amen. Kung ang reality ay malubha, pero ang gagawin ni Lord sa'yo, mag-expect ka, diba, gagaling at gagaling ka. Amen? So, true faith doesn't deny reality. It declares that God is greater than reality. Ang totoong pananampalataya ay hindi nagkukunwaring walang problema. Kaway-kaway ang may problema. Ay, walang problema yung iba dito. Hindi kumakaway. Sana, Kulit, kaway-kaway ang may problema. Grabe naman yung problema. Sa sobrang bigat ng problema nyo, hindi nyo mataas yung kamay nyo. Diba? Kundi naniniwalang mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa anumang sitwasyon. Maniwala ka na ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa anumang sitwasyon. Amen ba? The measure of faith. The measure of faith. Small faith, big God. Sabi mo nga, small faith, big God. Sabi doon sa ating teksto, kahit na meron kang kasing liit ng isang mustasang pananampalataya ay may gagawin ng Diyos. Sabi doon, faith as a mustard seed. Faith as small as a mustard seed. The mustard seed is tiny. Ibig sabihin, sobrang liit nun, diba? Tama ba? Sobrang liit nun. Pero, the mustard seed is tiny, yet it grows into something strong and fruitful. Maliit, pero pag ito'y namunga, diba? Fruitful at matibay, strong. Diba? Ano yung mga maliliit lang na meron sa buhay mo? Tignan mo, ano yung mga maliliit sa buhay mo na akala mo wala lang yon, pero yan pala ay matibay. Na yan ang pagsisimulan ng iyong breakthrough. Na yan ang pagsisimulan ng iyong victory. Amen ba? Amen. Alam niyo, kilala niyo yung vlogger? Sino? Si Small? Pero ang kanyang asset ay hindi small. Diba? Nung nakaraan, nag-walking kasi syempre wala tayong pasok ng ilang araw. Parang hindi man naramdaman yung long weekend, no? Naramdaman nyo? Hindi, no? Kala ko nga sa January na yung balik eh. Balik na pala bukas. Monday na agad bukas. Parang bilis eh, no?
Kala kong balik na sa ano, no? January. Diba? Bilis ng ano eh. Hindi mo naramdaman eh. Friday, Saturday, tapos Sunday, diba? Yung ano, yung di kakalakad, diba naglalakad lakad sila sa mall, ganyan. Yung ano pala, yung bench, alam niyo yung bench, diba? Hindi lang bench ang kanilang pagmamay-ari. Marami silang, kumbaga, anong matatawag dito? Sister company or sila yung contact dito sa Pilipinas talaga. Iba-iba, Aldo, American Eagle, doon sa may ATC kahit yung Marugame, kanila, yung buong building. Kung kayo ay aware sa Alabang Town Center, yung isang buong building doon, kay bench pala yun. Diba? Kung titignan mo, kala mo maliit, pero kung titignan mo, saan nagsimula ang bench? Diba? Sa maliit lang din. Amen ba? So, ano yung tigyawat ngayon, diba nagsimula yan sa maliit? Pag lagi mong pinapansin, anong nangyayari? Lumalaki. Nagpa-franchise. Ano nangyayari daw sa tigyawat na maliit? Sabi ni Lendal, nagpa-franchise. Bakit? Dumadami. Diba yung maliit? Bakit siya lumalaki? Kasi diba nung sabi, wag mo daw pansinin, kaya lumalaki. Baka may mga maliliit dyan sa'yo na hindi mo pinapansin, kaya hindi lumalaki. At ang pinapansin mo, yung mga malalaki, na lalo pa lumalaki tuloy. Ano yun? Sabihin nyo ano? Yung bilbil mo, pag lagi mong pinapansin, palaki ng palaki. Aray ko. Aray ko. Tama, diba? Oh, yung kung ano yung minsan na yung hindi mo pinapansin, hindi mo alam, yung pala yung pagsisimula ng breakthrough mo. Amen ba? Even the smallest genuine faith, when placed in a great God, produce powerful result. Kasi nga bakit yung maliit na seed, yung mustasa, di ba? Maliit man siya, pero pag ito'y lumago, sabi doon, yet it grows into something strong and fruitful. Nagsimula ka sa maliit, papunta ka sa palaki. Sabi mo sa katabi mo, nagsimula ka sa maliit, palaki ka. Huwag katawan. Bahala ka na kung ano iniisip mo. Nagsimula ka sa maliit, nagsimula ka lang sa ano, diba? Pero palaki. Amen ba? So, ano illustration natin doon? It's not the size of the bridge that matters, but whether it can hold your weight. Likewise, faith's power depends on who you trust, not how much you feel. Hindi daw ito nakabase sa laki ng tulay. Aanhin mo na malaki yung tulay nang hindi naman kaya yung bigat mo. Tama ba? Aanhin mo yung laki ng tulay pero hindi naman kaya yung bigat ng maraming truck o maraming sasakyan ng dadaan. Bakit natawa si Ate Tony? May naalala. It's not the size of the bridge that matters. Amen ba? Minsan nga kung sino ba yung malaki, siya pa yung hindi makabuhat. Ay, hindi. Huwag daw tingnan si Kuya Bong. Bakit hindi makabuhat? Kasi ika-ika si Kuya Bong na naman. Diba? It's not the size of the bridge that matters. Hindi yung sa laki yan. Wala yan sa laki. Amen ba? Aanin mo yung laki pero hindi mo naman pala mapapakinabangan. It's not the size of the bridge matters, but whether it can hold your weight. Likewise, yung ganun din, yung pananampalataya, diba? Faith's power depends on who you trust. Ang ating pananampalataya ay nakadepende kung kanino ka nagtitiwala. Kung alam mo na yung pinagkakatiwalaan ay alam mong buhay na Diyos at malaking Diyos. Amen ba? Alam mo na may mangyayari at kayang-kaya. Ano mang bigat, gaano mang kabigat ang iyong problema, gaano mang kabigat ang iyong sitwasyon, gaano mang kabigat ang iyong
dinadamdam, 'di ba? Alam mo na kayang-kayang 'yon, alin? Bitbitin ng Panginoon at alisin niya yan sa buhay mo. Likewise, faith's power depends on who you trust, not how much you feel. Huwag mo kasi masyadong pakiramdaman. Kaya nga sabi ko kanina, faith is not emotion. It doesn't depend on anong mang nararamdaman mo. Ang iyong pananampalataya ay dapat nakadepende kung sino ang iyong pinagkakatiwalaan. Amen ba? Kasi kung tayo ay nagtitiwala dun sa matibay na pundasyon, sa matibay na alam mong subok na matatag, subok na matibay, wala na yun, no? Ano nga yung bangko? Yung bangko yun, di ba po? Subok na matatag. Ay, hindi niya. Bangko de Oro ba yun? Subok na matibay, subok na matatag, diba? Kung doon ka, diba? Doon ka babase kung saan ka. Amen ba? Halimbawa, sample lang. Diba yung kwento lagi ng ACC, lalo na pag nanood kayo nung concert, nung fundraising nila, kwento nila na ang plano talaga nila is i-extend lang. Hindi nila plano talaga na yung fully renovation, i-extend lang. Kasi syempre magastos din. Alam niyo ba na sa construction, ang pinakamas magastos yung renovation kaysa yung magpagawa ka. Mas magastos talaga. So, nung plano nila na i-extend lang, sinabihan sila ng engineer na hindi na rin kakayanin. Kasi luma na, kumbaga kailangan laliman na rin yung pundasyon, ganyan. Kumbaga hindi nakakayanin yung bigat. At yung safety din ng mga taong pumupunta dito, yun yung kanilang kailangan i-secure at ayusin. So, nag-decide sila, diba? So, ngayon, anong pinapagana nila ngayon? Pananampalataya. Nakita nyo dun sa may tarpaulin doon kung gaano kalaki yung kanilang ginagawa. Napanood namin ni Anyon yung mga nag-meeting yung mga pastors dito, diba? May parang video presentation sila. Tapos yung mga nakaparadong sasakyan pa, yung mga Tesla, diba? Mga Tesla yung mga nakaparada doon, diba? Diba? Ibig sabihin sila yung nananampalataya. Tingnan mo, parang kailan lang. Diba? Parang hinukay lang yan. Nakikita natin, hinukay, ganyan-ganyan. Tingnan mo ngayon. Parang nagbubuo na lang ng Lego na kinakabit yung mga bakal, diba? Umalis si Tito Ray, malalim yung hukay dyan. Bumalik si Tito Ray, may sahig na. Ay, dumating si Tito Ray, may sahig na, may poste na. Diba? Oh. Ganun katindi. Bakit? Ganun katindi na yung kanilang pinagtitiwalaan, alam nila. Mabubuo at mabubuo yun. So ngayon, ikaw, ano yung tingin mo na imposibleng mangyari sa buhay mo? Ano yung mga bagay na pinagpipray mo? Ano lang kailangan? Diba? Genuine faith. Kahit ganong makaliit yan, magkakaroon ng bunga at bunga yan. Amen ba? Amen. So, faith must grow. Sabi sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So, paano ito mag-grow? Ang ating pananampalataya mag-grow, faith grows as we continually read, hear, and meditate on God's Word. Hindi mamumunga ang ating pananampalataya if we don't read, if we don't hear, and if we don't meditate on His Word. Para lumago ang ating pananampalataya, continually read, hear, and meditate on His Word. Sabi mo sa katabi mo, tandaan mo yan, read, hear, and meditate. Sabi mo sa katabi mo, read, hear, and meditate. So, every trial is an opportunity for our faith to get stronger. Na bawat pagsubok sa buhay mo, huwag mong isipin na, wala nang pag-asa, wala nang mangyayari, ganito na lang talaga siguro. Hindi. Isipin mo na bawat pagsubok na dumadaan sa iyo, ito'y isang opportunity para ang iyong pananampalataya ay lalong tumibay, lalong lumakas, at lalong lumakas. Amen ba? Ang pananampalataya ay dapat lalong lumalakas, hindi kumakalas. Amen? So, every trial is an opportunity. Kaya pag may pagsubok ka, sabi mo, naku, lalakas na naman yung pananampalataya ko. Amen ba? So, tested faith is true faith. Sabi sa James chapter 1, verse 2 and 3, the testing of your faith produces,
perseverance. So don't despise your trials. They are God's training ground for greater faith. Kaya bawat may pagsubok ang pinagdaraanan, yun daw ay training ground sa'yo para ipakita at iparanas ng Panginoon sa'yo na siya ay buhay. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, may mangyayari. Amen ba? Kasi alam niyo, sa testing, talagang kumbaga, kailangan natin ng pagtsatsaga. Amen ba? Sabi nga, di ba, sa mundo, kapag may tiyaga, may himala. Kayo naman, no? May nilaga ka agad kayo. Kapag may tiyaga, may pag-asa. Ang galing ni Tito Ray, di ba? Kapag may tiyaga, may pag-asa. Di ba? So, kapag may tiyaga ka, amen, hindi lang nilaga makakamit mo. May pag-asa. Meron kang kumbaga, mabubuhay ulit yung sarili mo. Makikita mo, diba, na parang, sabi nga malayo pa, pero malayo na. Yun muna. Malayo pa, pero malayo na. Maaaring malayo ka pa sa dream house mo. Maaaring malayo pa doon sa dream car mo. Maaaring malayo pa doon sa negosyong gusto mo. Pero malayo na rin ang nararating mo dahil sa pananampalataya mo. Amen ba? Parang malayo na. Malayo pa. Ilang taon pa ang hihintay mo. Parang katulad sa isang estudyante, di ba? Yung mga estudyante, di ba, parang atat na atat gusto, graduate na. Pero isipin mo, di ba, parang kailan lang, elementary ka, high school ka, tas college ka na, ngayon nagtatrabaho ka na. Di ba? Sa lahat ng mga nagtatrabaho, magsabi ng amen. Na gustong ulit bumalik maging estudyante, amen. Di ba? Noong isang araw, nag-usap-usap doon sa, parang usapang baon. Doon lunch break namin, parang usapang baon. Meron kasi kaming isang chinismis, ayaman, di naman nanonood yun. Meron kaming isang katrabaho na ang lakas gumastos talaga. Pero kasi, single pa lang naman din siya. Single at available. Bata pa to, fresh grad. Talagang kung gumastos siya, wala siyang, keme kung gumastos. Katabi ko pa naman siya. Maya-maya niyan lagi sasabihin, ate, sabi niya, koko tayo. Ay, nag-iisip ka na naman ng pagkakagastusan. Maya-maya, ate, bili tayo sa, Dunkin Donut. Ay, ito sabi ko sa'yo, tataba talaga ako pag katabi ko. Sabi ko, gano'n. Basta gano'n siya, kasi lagi siyang mahilig bumili, gano'n. Maya-maya, dati nga bumili yun Bumili ng kape na ganito kaliit-liit, 200 plus. Sabi ko sa kanya, wala akong pinagkakagastusan. At akala ko, di ba nakikita niyo sa mga palabas sa mga reels, yung parang namomoblema, na marang sasabihin niya, uy, besh, may problema kasi ako. Ano yun? Kasi sobra-sobra yung pera ko, gusto kong baka gusto mo sa'yo naman. Tapos sasagot, nakikita niya yung sa reels, tapos sasabihin naman na isa, ayun nga yung problema ko, hindi ko na maalala kung kailan ako nagipit. Mapapasaan na all ka talaga Yung katrabaho kong yun, ganito, ang problema, siste. Di ko bukas, sweldo na naman. Sabi niya, malaman ko, sabi ko, may tira ka, no? Sabi ko may tira ka pa dyan sa, sa ATM mo. Kasi lagi namin kinakantsawan. Tira ka pa dyan di ang problema mo na naman ngayon, sa sweldo na bukas, may tira ka pa ng sweldo mo. Kaya sabi ko, sana all talaga. Gumagano. Sana all talaga. Kaya lagi namin siya kinakantsawan na manlibre. Pero hindi naman po nanlibre. Ako ngayon kinakantsawan kasi ate ako. Sabi ko, ba't ako? Sabi ko gano'n. So, diba, yung mga imposible, diba, na tingin mo hindi mangyayari. Diba? Minsan testing yan sa'yo ni Lord kaya hindi niya pa binibigay sa'yo. Diba? May reason kung ba't hindi niya pa inaabot sa'yo, hindi niya pa binibigay sa'yo Diba? Bakit? Meron kasing
breakthrough na matatanggap ang isang taong marunong maghintay. Amen ba? So the power of faith. Faith moves mountains. Sabi ko kanina, ang mountains, yun yung pagsubok, yung mga trials. So mountains symbolize the seemingly impossible problems of life. Ano yung pwedeng problema? Sickness, sin, fear, financial trouble, broken relationship. Na tingin mo, imposibleng mauga o mawala. Diba? Yung mountains na tinutukoy. Ngayon, ang tanong ko nga kanina, ano yung mountains sa buhay mo? Diba? Na hindi mo, tingin mo imposibleng mauga o mawala. Sickness ba to? Sin ba ito? Fear ba to? Financial trouble ba ito? O broken relationship? So, faith doesn't always remove the mountain instantly. Hindi naman talaga ganun. Tama ba? Parang halimbawa, ang isang bundok, di ba may mga bundok na ginagawang kalsada? Pero hindi yun instant. Na nagiging kalsada kagad yan. Tama ba? Pero little by little, hindi mo na mamalayan, ay wala na pala yung bundok na yung ginawa ng kalsada. Diba? Unti-unti, amen ba? Faith doesn't always remove the mountain instantly, but it gives you the strength to climb it, go through it, or see it crumble in God's time. Na hindi yan agad-agad instant na matatanggap mo. Sabi nga ang mabilis mong matanggap, mabilis ding mawawala. Pero kapag ang isang bagay na talagang ginamitan mo ng pananampalataya, ng pananampalataya at kumbaga ginamitan mo ng pagtsatsaga. Amen ba? Pahahalagahan mo yun. Amen ba? Pahalagahan mo yun. Sabi nga, it gives you the strength to climb it, go through it, see it, crumble in God's time. Faith moves mountains. So next, faith brings the impossible to life. Sabi sa Mark chapter 9 verse 23, all things are possible to him who believes. Diba? Walang imposible sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, walang imposible sa ating Diyos. Lagyan mo naman ang buhat. Walang imposible sa... Lagyan mo ng buhay. 1, 2, 3, go! Walang imposible sa ating Diyos. So, the woman with the issue of blood sa Mark chapter 5 verse 34. Diba yung inaagasan ng dugo? Sabi niya, if I just touch His clothes, I will be healed. Imposible. Pero mo, 12 years niya nang nararanasan. Ang tanong, yung mountain sa buhay mo, ilang taon na? Ilan taon na isipin mo, yung mountains dyan na yung dinadala mo o yung pinagpipray mo. Ano ba yung pinagpipray mo matagal na? 1 year? 2 years? 3 years? 4 years? O may 10 years na yung pinagpipray mo? Sabi sa Mark chapter 9 verse 23, all things are possible to him who maniwala ka at magtiwala ka at manampalataya ka. Amen ba? Ano sabi ni Lord? Your faith has made you well. Anong naging susi? Faith. Ano naging susi? Faith. So, faith acts, faith reaches out, faith doesn't just wait, it moves toward God. So, faith acts, faith reaches out, faith doesn't just wait, it moves toward God. Maaari na yun nga sabi ko kanina, yung pinagpipray mo sa iba mo nakikita, sa iba nangyayari. Bakit? Pinapakita sa'yo ni Lord na pag sa'yo nangyari, alam mo na kung magiging response mo. Tama ba? Kaya kapag yung pinagpipray mo sa iba nangyari, makigalak ka. Huwag mo sabihin na, oy, ba't sa'yo nangyari yan? Ako nagpipray niyo, no? Oh, sumana all pa. Sana all. Diba? Pero kapag yung pinagpipray mo sa iba nangyari, dapat maging expectant ka at sasabihin mo, ako susunod. Kung may pinagaling, sasabihin mo, ako susunod. Kung may pinagpala, sabihin mo, sino susunod?
Ang bagal nyo naman sumangot. Bahala kayo, ayaw nyo. Kapag may pinagpala, sinong gustong sumunod? Oh. Kapag may nagkabahay dito, sinong gustong sumunod? Pag may nagkakotse dito, sinong gustong sumunod? Eh, hindi po na daw bibigyan ni Lord. Wala daw marunong mag-drive eh. So, faith acts, faith reaches out, faith doesn't just wait, it moves toward God. So, next, faith activates God's power. Hebrews 11, chapter 6. Without faith, it is impossible to please God. So, faith opens the door for God to work, and doubt shuts it. Faith opens the door for God to work. Pag ikaw na may pananampalataya, binubuksan mo ang pinto para si Lord ay kumilos. Pero pag wala kang pananampalataya, sinasara mo yung pinto para mas mangibabaw sa'yo yung doubt, yung duda, at yung pag-aalinlangan na hindi mangyayari yun. Amen? So kapag ikaw may pananampalataya, bumubukas ang pinto para si Lord ay kumilos. Pero kapag ikaw ay walang pananampalataya, sarado yan. Paano kikilos si Lord sa buhay natin? Amen ba? Amen. So the practice of faith, anong dapat nating gawin? Speak faith. Proverbs chapter 18, verse 21, life and death are in the power of the tongue. So stop speaking defeat or fear. Tigil mo daw yung pagsalita na parang wala, talo na eh. O di kaya yung punong-puno ng takot. Diba yung kantang, takot sa buhay, pag-aanlinlangan, ay iiwan kong lahat. Alam niyo yung kantang yun? At kapaguran, at kahinaan, ay mapapawi ng lahat. O, diba? Stop speaking defeat or fear. Anong dapat? Start declaring God's promises. Amen ba? Amen. Kami kasi, since nasa nasa accounting ganito, ito kasi ang medyo, kasi billing collection kami. So may dumarating na pumapasok na bayad ng kliyente sa amin. Kaso mababayad minsan yung kliyente namin, hindi nagpapasa ng proof of deposit slip ng payment. So, proof of payment. Eh, yung iba doon, magkakaparehas. Yung bagay yung mga nagma-monthly retainer na gano'n. So, hindi na pwede manghula-hula kung kanino to, mga ganyan. Pero minsan, may mga malalaki na hindi talaga namin kayang hulaan. Iba 6 digit. Hindi, ang hirap hulaan. Minsan kami nagbibiruan. Sinasabi ko na, ako nag-deposit niyan, na ilagay ko dyan. Diba? Instead na magsalita ka ng negative, speak positive. Kaya nga, stop speaking defeat or fear. Siguro ito naman pwedeng banggitin. Pero lahat tayo ay malulungkot dito. Diba alam natin kung ano yung nangyari dun sa anak ni Kim Atienza. Diba? So sa totoo lang, dapat dun pa lang ay matuto na tayo na maging kind sa bawat isa. Diba? Na why not, diba? Na dun pa lang makakapag, tayo, share baka minsan kasi baka hindi ka din makashare, baka ang bully mo. Hindi ka baka hindi ka din makapag-share kasi yung lumalabas sa'yo is nakaka-offend o nakakasakit ng damdamin ng tao, diba? Pero sobrang talaga yun, maging lesson to learn din sa atin, diba? Na sabi nga may sabi ni Donnie Pangilinan, minsan, yung tao daw na lagi kang pinasasaya o patawa-tawa lang dyan, minsan sila pa yung merong matinding problema o may pinagdaraanan. So why not, yung simpleng kamusta? Yung mga nasa likod mo naman, yung sa likod mo naman, wag naman sa katabi mo, sabi mo sa kanya, kamusta ka? Diba? Katulad yan, ganyan din. Sabi niya, yung simpleng kamusta, oo, nangamusta ka nga, pero ang tanong, willing ka bang makinig after mong sabihin yung kamusta? Baka naman minsan, nagsalita ka ng kamusta, pero may gusto siyang sabihin, pero kinamusta mo lang siya dahil naramdaman din niya, sinabi mo lang yon.
pero hindi ka willing na makinig. So make sure na kapag ikaw ay nangamusta, make sure, kaya ka nangangamusta kasi willing ka sa kasunod na sasabihin niya na makikinig ka kung ano yung sasabihin niya. Diba? So stop speaking defeat or fear. Hindi yung kunwari yung natakot, huy, alam mo, lumindol sa ganito. Ay, oo nga, lumindol nga, naku. Diba? Uso-uso ngayon lagi, walang ginawa, kundi sa mga building ngayon, puro earthquake drill. Diba? Sabi, nung isang araw, nag-earthquake drill sa amin, ang dami namin ginagawa, ang dami naming deadline. Tapos sabi ng iba doon, hindi na ako bababa, kayo na lang maging representative ng company. Gumagano yung iba. Tapos sabi ko, pag hindi ako bumaba, pag sinita ka, anong sasabihin mo? Sabi ko, hindi ako bumaba. Ba't anong ginagawa mo during? Nanalangin. Hindi, pero bumaba po ako, sumunod ako. Diba? Stop speaking negative. Kasi kapag ngayon, sa mundo ngayon, laging araw-araw lumilindol, iba't ibang pagtakot ang paiiralin mo. Naku, di ka talaga makakatulog. Babangungutin ka talaga ng pagtakot ang paiiralin mo. Start declaring God's promises. David said to Goliath, sabi sa, 1 Samuel 17:45, you come against me with sword and spear, but I come against you in the name of the Lord. Dala mo, diba? Sandata. Pero ako, ang dala ko, ang pangalan ni Jesus. Na which is, naniniwala si David na mas makapangyarihan to kahit sa anumang sandata na meron ka. Amen ba? So, speak faith. Next, act in faith. Wag mo lang din puro daanin sa salita. Dapat gati sa gawa. James 2:17, faith without work is dead. So, faith is not passive. It's obedience in action. So, when Peter stepped out of the boat, when Jesus said, come, that's faith in motion. Nung sinabi ni Jesus na come, bumaba siya doon. Diba? Anong ginamit niya doon? Pananampalataya. Amen ba? Pag sinabi ni Lord na sumama ka, sasama ka? Wala, hindi makasagot. Kaya yun na ba yun? Hindi, pag sinabi ni Lord, sumama ka kunwari, pinasama ka sa Nueva Ecija, sasama ka? May registration, sasama ka? May pamasahig, sasama ka? Humina na. Diba? So, when Peter stepped out of the boat, when Jesus said, come, that's faith in motion. Amen ba? Next, kanina, speak faith, act in faith, and next is wait in faith. Kanina speak, kanina act, and ngayon is wait. Faith is also patience, trusting God's timing even when you don't see result yet. Isaiah 40:31, those who wait on the Lord shall renew their strength. Merong bunga sa taong marunong maghintay. Amen ba? Merong magandang bunga sa isang taong marunong maghintay. Magtuto ka lang maghintay, merong kang breakthrough na matatanggap. Amen ba? Kaya ang pananampalataya natin, meron din yung kalakip na patience. Hindi pwedeng mainipin ka. Diba? Dapat naniniwala ka na in God's time, kahit hindi mo pa nakikita yung resulta, lalago ka, diba? May mangyayari. Amen ba? Amen. So, the reward of faith, dito po tayo magtatapos. The reward of faith. Faith pleases God. Hebrews 11:6, He is a rewarder of those who diligently seek Him. So, God delights when His children trust Him completely. Natutuwa ang Panginoon kapag ang kanyang mga anak ay nagtitiwala sa Kanya ng buo. Pag sinabing buo, completely 100%. Hindi 99.9%, kundi 100%. May reward ang taong nagtitiwala sa Kanya ng buo. Next, faith brings peace. Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, and the peace of God will guard your
heart. So when you believe, you stop worrying. Kasi pag naniniwala ka na, tigil mo na yung kaka-worry mo. Because faith knows God is in control. So when you believe, stop worrying. Kahit medyo peligro na yan, stop worrying. Have faith in God. Faith knows God is in control. Si Lord ang bahala. Si Lord ang may kikilos. Si Lord ang may gagawin. Amen? Amen. Next, faith leads to victory. 1 John 5:4. This is the victory that overcomes the world. Our faith. So the heroes of faith in Hebrews 11 conquered kingdoms, stopped the mouths of lion, endured persecution, all by faith. Nang dahil sa pananampalataya, kaya niyang patahimikin ang mga leon. Nang dahil sa kanyang pananampalataya, diba? Kaya niyang ugain ang mountains. Amen ba? Faith doesn't always change your circumstances immediately, but it always changes you. Hindi niya mabilis, hindi nga instant niyang babaguhin yung sitwasyon mo, pero sisiguraduhin niya na during that process, binabago ka niya. Hindi man instantly binabago niya ang sitwasyon mo, pero during that process, binabago ka niya. Natututo kang maghintay, natututo kang manalangin, natututo kang palaguin ang pananampalataya mo, at natututo ka na malaman kung ano yung tamang timing ni Lord para sa'yo. Amen ba? So, faith doesn't always change your circumstances immediately, but it always changes you. For our conclusion, faith is not about having everything figured out. It's about trusting the one who does. Minsan pa, faith is not about having everything figured out. It's about trusting the one who does. Hindi kailangan na porket may pananampalataya ka, alam mo lahat. Hindi ganun yun. Na porket may pananampalataya ka, alam mo lahat, alam mo mangyayari. Kaya nga sabi kanina, faith is not manipulation. Na kapag mananampalataya ka, alam ko na mangyayari ganito. Sa next year, ganito. Hindi. Faith is not about having everything figured out. Maaaring pwede mong ipasa yung plano mo sa Lord, pero still, ang mangyayari, yung plano ni Lord sa buhay mo. Alam mo, actually, yung plano mo, plano din naman ni Lord yan sa'yo eh. Pero mas malaki lang yung plano niya para sa'yo. Mas may maganda siyang plano para sa'yo. So, faith is not having everything figured out. It's about trusting the one who does. Kasi kapag alam mo na yan lahat, hindi ka na magtitiwala sa Kanya. Diba? Kung maglilin ka lang sa sarili mong lakas, sa sarili mong talino, sa sarili mong kakayanan, hindi ka magtitiwala sa Kanya. Kaya dapat, ang faith mo is trusting the one who does. Na naniniwala ka na kapag nangyari yan, yung pananampalataya mong yan ay dahil nagtitiwala ka sa Panginoon na kaya niyang gawin yon. Hindi dahil sa lakas mo, hindi dahil sa kakayanan mo, hindi dahil sa galing mo o sa talino mo, dahil sa kanino? Sa Kanya. Amen ba? So whatever mountain stands before you today, anumang mountains na meron ka ngayon, isipin mo na, anong mountains, anong bigat ang meron sa'yo? Sickness ba? Fear ba? Failure ba? Doubt ba? Speak to it in faith. Diba? Meron ka bang mountains dyan sa buhay mo ngayon? Diba? Kahit gaano pa yan kalaki. Diba? Kahit hindi ka pa nakakarating ng London, pero ikaw ay marami kang London. London Bridge is falling down. Diba? Kahit hindi ka pa nakakarating ng London, pero alam ko, hindi lang ikaw, lahat tayo ay merong London. Pero si Lord, diba, mas matibay pa dyan sa bridge na yan. Amen ba? Whatever mountains stands before you today, speak to it in faith. Diba? Makakawala ka dyan sa sitwasyon mong yan. Gamitan mo lang ng pananampalataya. Remember, even a mustard seed of faith is powerful when planted in the soil of God's promises.
Pag maliit yung kahit kasing liit ng mustard seed, ang iyong pananampalataya, powerful yan. Lalo na kung lalakihan mo. Lalo na kung mag-grow yan. When planted in the soil of God's promises. Saan mo itatanim? Dun sa pangako. Diba? Sabi doon sa kanta, pangako mo sa amin, hindi mo ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay... Ang taas eh. Upang lahat ng bagay ay sabay-sabay nga tayo. Pangako mo sa akin, hindi iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan. Upang lahat ng bagay ay, mapagtagumpay. Amen ba? So keep believing even when it's hard. Huwag kang hihinto, maniwala ka at manampalataya ka kahit mahirap. Kahit imposible, maniwala ka. Amen ba? Keep trusting even when you don't understand. Magtiwala ka sa Panginoon kahit minsan hindi mo na naiintindihan. Faith doesn't remove all problems, but it invites the presence of God who can move them. Diba? Hindi niya pinangako na mawawala lahat kagad sabay-sabay ang problema mo. Pero during na dumadaan ka dyan sa problema mong yan, ini-invite mo yung presence ni Lord na para kumilo siya sa buhay mo. The more na marami kang problema, the more nakikilo siya sa buhay mo. Amen ba? Tumayo po tayong lahat. Yan, tayo po tayong lahat. Ngayon, isipin mo. Yan, come on, pray to God. Isipin mo, anong mountains ba ang hinaharap mo ngayon? Sakit ba to? Takot ba ito? O madalas nagda-doubt ka na, parang wala nang pag-asa? Makakamit pa ba namin to ngayong taong ito? O next year? O kailan kaya? Or is it a broken relationship o financial burden? Sabi ni Jesus, if you have faith as small as a mustard seed, nothing will be impossible for you. So God isn't asking for a perfect faith. Hindi niya hinihiling yung perpektong pananampalataya. Ang gusto lang niya ay magkaroon ka ng persistent faith. Yung faith na naniniwala ka even if when life gets hard, na kahit dumadaan ka sa pagsubok, na kahit hirap ka na, still masasabi mo, Lord, nananampalataya ako sa'yo. Na parang ang tingin mo ay wala ng pag-asa, lungkot na hirap ka na, tingin mo parang walang katapusan, pero God is speaking to you. Diba? Na ang gusto niya ay magkaroon ka lang ng persistent faith. Faith that believes even when life gets hard. Hayaan mo ngayong araw na to. Diba? God is inviting you to take one step closer. Lapit ka sa Panginoon. Lapit ka. Sabi nga kanina malayo pa pero malayo na yung narating mo. Di mo alam, baka isang step na lang nandyan na. Kailangan mo lang ng tiyaga, ng patience. Declare it in your mouth. Speak faith. Gagaling ka. Mawala yung takot dyan sa puso mo. Mawala yung alinlangan. Diba? Mawala yung anumang broken relationship or financial burden na nasa sayo. Surrender it to God. To surrender that mountain to Him. Say, Lord, I trust you. Sabi mo yan sa Panginoon, Lord, I trust you. I trust you with all my heart. Even if hindi ko to nakikita, hindi ko pa nararanasan, Lord, nagtitiwala ko sa'yo, may gagawin ka. Lead us, O Lord, hallelujah. Thank you, Lord Jesus.
Come on, pray to God. Come on, manalangin kay buka mo ang iyong labi. Sabihin mo sa Kanya, ano man, gano'n mang kabigat yung mountain na hinaharap mo ngayon. Come on, pray to God. Bukas mo ang iyong labi. Maaring sa iba, maliit na bagay yun, pero sa'yo malaki. Kung yung iba kayang napagtagumpayan, kaya mo din. Come on, pray to God. Speak in faith. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Whoa. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Come on, say to Jesus, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Come on, sing it to Jesus. And I will call upon your name. Come on, say it to God. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Whoa. Yes, Lord God, we believe in you. We believe in the power of your word, Father Lord Jesus.
presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you were called me, and take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence. Come on, declare it to Jesus. And Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you were called me, and take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the prayer. Come on, surrender it to Jesus. And Spirit, my trust is without borders. The waters wherever you were called me, and take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence. Come on, say it to Jesus. And Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you were called me, and take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the prayer. Come on, louder, say it to Jesus. And Spirit lead me where my trust. Let me walk upon the waters wherever you were called me, and take me deeper than my feet could ever wander, then my faith will be made stronger in the presence. Come on, one more time, say it to Jesus. And Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. And take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made strong. And yes, Lord Jesus, we glorify your name. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Father, we thank you, Lord God, for your word, Lord God. We believe in the power of your word, Lord Jesus. Lord, we trust in you, Lord God. Even if we can see it, how, when, Lord God, Lord, naniniwala kami, Lord God, sa aming pananampalataya, kahit maliit man ito, palago ito, Panginoon, O God, ang aming pananampalataya, Panginoon, sa iyo ay hindi masasayang, Panginoon, O God. Magkakaroon ito ng magandang resulta, Lord God.
Lord, we pray, Lord God, sa lahat ng may mga sakit at karamdaman, Panginoon, O God. We ask for your healing, Father, Lord God. Long life, Panginoon, O God. Hallelujah. Lord, we ask, Panginoon, O God, for healing, Lord God, kay Mother Tess, Panginoon, O God. We speak life unto her, Panginoon, O God. Ginawan mo siya ng himala. Mas kaya mo pa siyang gawa ng himala, Lord God. Greater things, Father, Lord God. Ganon din sa iba pang may sakit, Panginoon, O God. Lord, hallelujah. Ang iba ay naging cancer-free. Kaya mo din gawin to sa iba, Panginoon, O God. Lahat ng may mga sakit at karamdaman ay kaya mong pagalingin. Lord, kaya mong i-restore, Lord God, ang pandinig. Lord God, ang boses, Lord God, even, Lord God, ang mata, Panginoon, Lord God, na muling makakakita, Panginoon, O God. Lord, hallelujah, we believe in the power of your word, Panginoon, O God. Dun sa mga puso, Lord God, na puno ng takot, puno ng doubt, Panginoon, O God. Lord, punan mo to ng joy, ng peace, Panginoon, O God. Punan mo ng love, Panginoon, O God. Patience, Panginoon, O God. Lord, yung mga mountains sa buhay namin, Panginoon, O God, ay kaya mo itong ugain, Panginoon, O God. Hindi man kami sabay-sabay, pero sunod-sunod, Panginoon, O God. We will be stronger, Panginoon, O God. We will become more fruitful and stronger, Panginoon, O God. Lord, patuloy, Lord God, yung mga imposible sa aming paningin, Panginoon, sa iyo walang imposible, Panginoon, O God. Yung mga sira ay kaya mong ayusin, Panginoon, O God. Lord, kaya mong buuin, Panginoon. Yung may mga kulang ay kaya mong punan, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, O God. Alam mo, Lord God, yung desire, yung mga may mga tagal nang hinihintay, Panginoon. Kaya mo to, Lord God, paratingin kagad, Panginoon, O God. According to your will, Panginoon, and purpose. Yung mga nawala ay kaya mong i-restore, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, O God. Hallelujah. Lord, we thank you, Panginoon, O God. Lord, hallelujah. We also pray for our country, Panginoon, O God. Lord, yung kaguluhang nangyayari, Panginoon, kaya mo to, Lord God, turn into victory, Panginoon, O God. Nauunlad ang aming bayan, Panginoon, ang bansang Pilipinas ay muling babangon, babawi, Lord God. In the mighty name of Jesus. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, O God. We thank you, we bless you in Jesus' name. Amen.